Sa isang makapangyarihang manghihina. Isa lang ang inyong Ama, ang Amang nasa langit. Iisa ang inyong tagapagturo, at siya ang Kristo. Iglesia ni Cristo tungkol sa kinikilala nilang tunay na Diyos. Atin ding mapag-uusapan ang dahilan kung bakit si Jesus para sa mga INC ay tao at hindi Diyos. Lahat ng aking ibabahagi ay mula lamang sa aking pagsasaliksik at hindi ako magbibigay ng sariling opinyon upang hindi tayo makapagbigay ng maling impormasyon kaugnay sa kanilang aral. Ganito din ang ginawa ko sa nakaraang video na iyon naman ay tungkol sa kinikilalang Diyos ng simbahang Katolika at ang dahilan kung bakit kinikilala nila si Jesus bilang Diyos. Sumangguni din tayo sa mga aklat Katoliko upang malaman ang kanilang mga aral na batay mismo sa kanila. Iiwan ko na lamang din ang link ng video na iyon sa description box upang inyo ding mapanood. Huwag na nating patagalin pa. Tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Ang pangunahing sinangguni ko tungkol sa doktrina ng Iglesia ni Cristo pagdating sa kinikilala nilang Diyos ay ang kanilang official website na iglesianicristo.net. Alamin natin ilan at sino ang tunay na Diyos na kinikilala ng Iglesia ni Cristo. Basahin natin ang nakalagay sa isang artikulo ng kanilang website na pinamagatang Isang Diyos, ang Ama, ay ganito ang sinasabi. Sumasampalataya kami na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama, ang manlalalang. Narinig ninyo, ang Iglesia ni Cristo ay mayroon lamang iisang tunay na Diyos na kinikilala, at ito ay walang iba kundi ang Ama, ang manlalalang. Ngayon, ang tanong natin, yun bang iisang tunay na Diyos na kinikilala ng INC, ito ba ay may tatlong persona din? Naniniwala ba sila sa turo tungkol sa banal na Trinidad? Ang sagot ay doon pa rin natin babasahin sa kaparehong artikulo. Ang Diyos ay hindi Trinidad, walang tatlong persona. Bagaman itinuturo ng Biblia ang tungkol sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, subalit hindi kailanman nito tinukoy na silang lahat ay mga Diyos o kaya'y tatlong persona sa iisang Diyos. Sa halip, itinuturo nito na ang Ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Ang pananampalataya ng mga kababayan natin sa Iglesia ni Cristo, hindi sila sumasang-ayon sa doktrina ng Trinidad. Oo, itinuturo daw ng Biblia ang tungkol sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, ngunit hindi naman daw tinukoy ng banal na kasulatan na sila ay mga Diyos o kaya'y tatlong persona na nasa iisang Diyos. Sa halip, naninindigan sila na tanging ang Ama lamang talaga ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya ating alamin, saan kaya nila kinuha ang aral patungkol sa Ama bilang ang nag-iisang tunay na Diyos? Batay sa artikulong iyon, ang kanilang pinagbabasihan ay ang nakatala sa Juan 17:1 at 3 na ganito ang sinasabi. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit na nagsasabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila, ikaw, nakaisa-isang tunay na Diyos, at si Jesucristong sinugo mo. Ang doktrina ng INC, batay sa kanilang official website, ay nakabatay mismo sa itinuro ni Kristo. Napakalinaw daw sa talata na si Jesus na mismo ang nagpakilala sa kaisa-isang tunay na Diyos at ito ay walang iba kundi ang Ama. Liban dyan, ano pa ang ibang talata na pinagbabasihan ng Iglesia ni Cristo pagdating sa doktrina ukol sa iisang Diyos? Sa kanila pa ring website
ay nakatala din doon ang unang Korinto 8:6 na ganito naman ang nakasaad. Iisa lamang talaga ang Diyos, ang Ama na lumalang ng lahat. Ibig sabihin, sang-ayon din ang mga apostol na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama na manlalalang, gaya nga din ng pakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya sa panig ng mga kababayan natin na INC, naninindigan sila na ang Ama lang din ang kanilang kikilalanin na nag-iisang tunay na Diyos. Dahil ito daw ang doktrinang sang-ayon sa pagtuturo mismo ni Jesus maging ng mga apostol. Ngayon, dumako tayo sa isa pang paksa na bakit naman pagdating kay Jesus ay tao ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo at hindi isang Diyos. Alamin pa natin. Unang tanong sa bahaging ito, ano ba talaga ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo sa Panginoong Jesus? Isa kasi sa ibinabati ko sa kanila na kesyo napakababa daw ng tingin nila kay Jesus. Kaya linawin natin, paano ba nila ituring o kilalanin ang Panginoong Hesukristo? Ganito naman ang kanilang sagot doon pa rin sa website ng iglesianicristo.net sa artikulo naman na pinamagatang Ang Panginoong Hesukristo ay ganito ang kanilang sinasabi. Sumasampalataya ang Iglesia ni Cristo na tanging ang Panginoong Hesukristo ang anak ng Diyos, batay sa Mateo 3:17, ang ibinigay na tagapagligtas, Gawa 13:23. Si Kristo ang nag-iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, batay sa unang Timoteo 2:5, at siya lamang ang daan patungo sa Diyos, Juan 14:6. Sa makatuwid mga kaibigan, ang pagkakilala ng INC kay Jesus ay masasabi nating hindi naman pala mababa. Bagkus, itinuturing daw nila ang Panginoon batay sa kung ano ang pakilala sa kanila ng Biblia, alinsunod na rin sa mga talatang nakasipi sa binasa natin sa kanilang official website. Pero ang tanong, kung napakataas din naman pala ng pagkakilala nila kay Jesus, bakit tao at hindi Diyos ang kanilang pagkakilala sa kanyang likas na kalagayan? Sila pa rin ang sasagot doon sa kaparehong artikulo. Hindi namin tinatanggap ang paniniwalang si Kristo ay tao na, Diyos pa, o taong Diyos. Siya ay tao sa likas na kalagayan ayon mismo sa kanyang sariling patotoo, batay sa Juan 8:40, at ayon sa pagtuturo ng kanyang mga apostol, batay sa unang Timoteo 2:5 at Mateo 1:18. Ang kapatiran ng INC ay naniniwala na si Kristo ay tao at hindi Diyos dahil si Jesus daw mismo ang nagsabi na siya ay tao. Ang kanilang ikinapit na talata ay ang Juan 8:40. Kaya alamin natin, totoo nga kaya na sa talatang iyon ay sinabi niya na siya ay tao? Mabuti pang basahin natin ang nasabing talata, Juan 8:40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na aking narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham. Napakalinaw nga na sa talatang ito na kung saan si Kristo ang nagsasalita, ay direkta niyang sinabi na siya ay tao na nagsaysay-an niya ng katotohanan. Samantalang, maging yung mga apostol daw ni Jesus ay ipinakilala siya bilang tao sa likas na kalagayan. Ikinapit naman dito ang dalawang talata. Unahin na natin ang unang Timoteo 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus.